everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At para sa ating lahat po, dasal ko ang ating tagumpay sa darating na 2025. Ilang araw na lang sasalubungin na natin ang bagong taon, kaya naman narito na, papalitan na natin yung luma sa bago. Ito yung mga ino-offer natin. Our cosmic offering, we are offering this to the universe dahil gusto natin hindi tayo maubusan, dahil gusto natin na tayo magtagumpay, dahil gusto natin na tuloy-tuloy ang sagana ng ating buhay. Ano ang mga kakailanganin natin at ano ba ang tinutukoy ko? Ito po yun sila. You remember sa vlog ko last year, may mga inilagay tayo sa mga empty bottles ng soft drinks na ito para maging offering natin always sa bagong taon. Kasama na rin po ito. Ano-ano ang ating mga ihahanda at ano ang mga ilalagay natin sa loob ng mga bottles na ito. For this year, ito po yung hinanda ko. So ulitin ko, nasa sa inyo po kung meron kayong tulad nito na mga empty bottles ng soft drinks o di naman kaya yung maliliit na jar ng peanut butter. Ito kasi is may binili kami na nagbebenta online ng dessert. So ito yung kanyang lagayan. Medyo marami yung naipon namin ng mga bottles na ganito. So ito yung gagamitin ko this year. So, ulitin ko itong mga lalagyan na ito. Ilan ang kakailanganin natin na tulad nito? 7. So, kailangan ihanda ninyo 7 na lalagyan. Kailangan natin ng tape kasi isi-sealed natin yung mga hinanda nating offering. Kailangan natin ng gunting, syempre, to cut the scotch tape and pulang ribbon. Ang simbolismo ng pulang ribbon ay nagtataboy ng negatibong enerhiya. And we wanted to seal our offering para walang lalapit na negatibong enerhiya. Kailangan natin ng malinis na tubig. As you can see, this is the bottle last year. Still malinis pa rin ha. Malinis na tubig, maiinom na tubig. Simbolismo ng tubig ay nourishment. Hindi mabubuhay ang halaman kung walang tubig. Hindi mabubuhay ang sangkatauhan kung walang tubig. So that's why we need clean drinking water na ilalagay natin. Dapat pupunuin natin yung lalagyan natin. Dahil ayaw natin na mawalan tayo ng masaganang supply ng malinis na tubig para sa buong taong 2025. Iaalay natin ito sa cosmic, iaalay natin ito sa universe para bigyan tayo ng hinihiling natin. Sunod ay ang asukal. Ang asukal ay sumisimbolo ng matamis na samahan at relasyon ng bawat isang miyembro ng pamilya. Matamis na relasyon at matamis na transaksyon sa mga kasosyo natin sa negosyo, sa mga suppliers natin, sa mga customers natin. In general, matamis na relasyon sa komunidad at sa bawat taong makakasalamuhan natin sa 2025. Hindi mawawala at kailangan din nating ihanda ay ang bigas. Ang bigas naman ay sumisimbolo ng masaganang ani. Gusto natin masagana ang ani at hindi pahirapan ang pagpasok ng pagkain sa ating hapagkainan. Masaganang ani hindi lamang sa aspeto ng pagkain. Masaganang ani sa ating aspeto ng hanap buhay, ng ating propesyon. Masaganang ani sa mga gusto nating minimiti sa buhay. Kaya kailangan natin ng bigas. Kailangan din natin ng cotton o bulak. So, pupunuin natin yung lagayan natin ng cotton or bulak. Ang cotton naman ay sumisimbolo ng magaan na buhay. Hindi pahirapan na mariresolba natin ang ating mga problema na kakaharapin at sasalubungin natin sa bagong taong 2025. So, we wanted to have cotton para hindi tayo mahirapan at maging magaan ang takbo ng ating buhay sa 2025. Kasama sa dapat ihanda natin at i-offer natin ay ang asin. Ang asin ay nagtataboy ng negatibong enerhiya. Ang asin ay mahalaga sa buhay natin. Hindi lamang ito sangkap sa pang-araw-araw na gamit natin sa kusina, but at the same time, this is the cleansing material na ginamit natin as we do the internal cleansing sa ating tahanan.
minimiti ng bawat isa sa atin na malayo tayo sa disgrasya, malayo sa sakuna, dahil walang negatibong enerhiya na presensya sa bawat isa sa atin at sa ating tahanan. Isama sa listahan ay ang cooking oil o mantika. Gusto nating banayan ang daloy ng buhay sa 2025. Seamless, ika nga. That's why we will include sa offering natin ang oil. And kailangan natin ng pera. Kung mapapansin niyo, iba yung lagayan ko ng pera kasi hindi naman kakasya dito ang barya pag ipasok. Kaya naghanap tayo ng paraan, isang plastic na jar ang pinagkalagyan ko ng pera last year. Ang mga sumusunod naman ang ilalagay ninyong amount depending on the available money on hand na mayroon kayo. Kasi hindi natin to igagastos sa buong taon. So pwede nating ilagay dito 168 pesos, pwedeng 999 pesos. 168 meaning to say wealth coming or paparating na blessing. May paparating na blessing. While the 999 symbolizes abundance for period 9. That's 2024 hanggang 2043. That's 20 years. So pumili lang po kayo depending on the available budget that you have. Kaya nyo ba ang 168 pesos o kaya nyo ba ang 999. Nasa sa inyo na po yun. Sa mga kababayan ko na nasa abroad, pag sinasabi kong pesos, what you are going to do, syempre, $168. $999. Ganun yun, okay? So, I hope so naiintindihan nyo po. And for this year, sasamahan natin, ipapasok natin sa lagayan ng pera ay ang 3 pirasong dahon ng laurel. Dahil gusto natin maging matagumpay tayo sa pag-acquire ng kayamanan. Gusto natin na hindi pahirapan ang pasok ng pera. And we wanted to have the wealth so that we can provide for our family and so that we can share to other people. So, lalagyan natin sa taong ito ng 3 dahon ng laurel kasama sa lalagyan ng pera. Katanungan, Sir Franz, ano ang gagawin sa mga luma? Sa mga lumang cooking oil, sa mga lumang asukal, sa mga lumang tubig, bigas, cotton, at pera, at asin? Okay, that's a good question. Sa luma na hinanda natin, i-check nyo muna kung nasa magandang kondisyon pa ito. Kung nasa magandang kondisyon pa ito, ay gamitin natin. Pero kung hindi naman at wala na ito sa magandang kondisyon, kailangan tayong maghukay ng lupa at doon natin ililibing ito. Yung pera, sa pera naman, pwede natin itong gamitin, panggastos, pambili. Pwede natin itong ipambili, pwede natin itong ipasok sa wallet natin, o pwede naman natin itong isama sa bagong ipon challenge na gagawin natin sa 2025. Naway nasagot ko po yung concern ninyo sa luma. Another katanungan, Sir Franz, pwede bang siyempre, itatapon namin ang tubig, tatanggalin na namin, yung asukal, gagamitin pa namin, and so forth and so on. Yung cooking oil, okay pa naman, pwede pa naman pamprito. So, maigiging empty ulit ito, Sir Franz. Pwede ba namin gamitin ulit yung lalagyan? My answer is no. We are going to offer for a new year. Since para sa bagong taon, dapat bagong lalagyan. Bago ang ipapasok na bigas, bago ang ipapasok na cotton, hindi natin i-recycle yung luma sa last year. Parang nag-aalay ka. Kung ikaw yung aalayan, just this question, kung ikaw ang aalayan, mag-aalay ka sa cosmic at ikaw yung cosmic, ikaw yung universe, tatanggapin mo ba yung inalay sa nakaraan to the present? Di ba hindi? Madidepress ka, madidisappoint ka. So, mas maganda, lahat ay bago ang gagamitin natin. While itong mga ribbon, ibibig deal na naman ito. Maraming tao, ibibig deal naman yung ribbon. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin sa ribbon na yan. Okay? Bahala po kayo kung anong gusto nyong gawin sa ribbon na yan. For those na may mga money plant, pwede nyong itali sa money plant ninyo, sa garden ninyo. It's up to you po. Another katanungan, saan naman po ito ilalagay? Ilalagay natin ito. Una, option na pwede natin ilagay is sa altar natin. Kasi it's an offering. Kung malaki-laki yung altar natin, mas maganda. Ngayon, kung hindi naman ganun kalaki yung altar ninyo, you find a space on your living area. Isang maliit na table, isang coffee table, isang corner table. Doon mo ito sila ilagay. Hindi po natin ito sila isasali doon sa dining table natin kasi ito yung offering. So, doon natin ito ilalagay sa may living room na area, sa may altar na area natin. Doon natin ito ilalagay. Pagkatapos ng bagong taon, ililigpit lang natin ito. Itatago natin ito. Papalitan po natin ito
sa mga huling araw ng papatapos na taon. Ganun yun. So, ikikip natin ito for the whole year kasi offering natin ito kasi gusto natin na hindi tayo maubusan ng blessings, walang shortage, ika nga, at patuloy ang pagdaloy ng mga blessings sa atin. Kaya, we are going to offer this to the cosmic. Offering po ito. Okay? Para sa may mga katanungan, simple instructions lang po. Just follow the simple instructions. Mag-iwan lang po kayo ng comment ng katanungan ninyo and be polite. Mag-iwan kayo ng polite question sa comment section at magkakaroon tayo ng live kung saan sasagutin ko yung mga katanungan na yan. So ngayon, ihahanda ko na po yung offering ko for 2025. So, ayan po, natapos na nating i-sealed. Nilagyan ng scotch tape yung lid ng mga nilagyan natin ng alay natin for the cosmic and the universe. Nilagyan na rin natin ng pulang ribbon. Ang panghuli na lalagyan natin ay ang jar na nakalaan para sa pera. So, uulitin ko, pwede nyo ilagay 168 pesos, $168, or anuman yung pera dyan sa inyo. Euro ba yan? 168 euro. O di naman kaya 999 pesos, $999, 999 euro, 999 yen. Yon. So ako, ang ilalagay ko dito is 999. Ngayon, kung maglalagay po kayo, iikutin nyo po yung pera, i-roll nyo po para hindi kayo mahirapan at siguraduhin nyo po na nakaharap yung mukha ng perang papel. Dapat nakikita mo siya. And then, isusunod ko yung barya because it's 999. So, meaning to say, expect na may barya. Ipapasok din natin ang 3 pirasong dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay sumisimbolo ng tagumpay. And we wanted to have financial freedom. Mapagtagumpayan ang financial freedom ngayong 2025. At kompleto na po ang iaalay natin sa cosmic, sa universe, sa sanlibutan, at para ay patuloy tayong makatanggap ng mga blessing. Heavenly blessings ang tawag doon. Patuloy tayong magdasal, patuloy tayong maniwala, at patuloy tayong manalig na hindi tayo pababayaan ng universe, ng cosmic. At yan na naman po ang isang gabay na pwede natin gawin sa paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon.
Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagtitiwala, sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita po tayo sa susunod nating vlog dito sa YouTube channel natin na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Happy New Year in advance! Ingat always!